Bago yan, meron na tayong Senado under the 1935 Constitution. So, another 50 years siguro. Hindi naman, 40 years. Di ba? So, halos isang daang taon na tayong may Senado. At sa buong panahon na yon, ang isang basic requirement para bumoto ang isang senador, napakasimple lang. Kailangan present ka doon sa chamber. Kasi, napakaliit na nga ng hinihingi natin eh. Di ba? Hindi mo pa kayang gawin? Mag-participate ka doon sa debate, mag-participate ka sa diskusyon, doon. Pwede Pwede naman daw present online. Pero ubis naman na kaya lang nila gusto yan dahil madaming mawawala ng kakayahang magpunta mismo eh. Diretsuhin mo na, marami makukulong. That's the question. Ito yung majority nakakulong eh. By the time matapos ng buong usapang ito. May nakita ka namang ganong sitwasyon? In my 45 years in politics, hindi lang ako nakakita. Hindi lang ako nakakita ng na ganyan. potentially yung mayorya sa Senado ay mga plunderers, no? Mass murderers, Exactly. no? Market manipulators, insider traders, no? Live sellers. Online live sellers. Grabe. Tsaka hindi ba magagaang yung kaso Yung karamihan ng mga kasong yan, kung plunder yan, di ba? Crimes against humanity, puro mga life imprisonment. At hindi bailable. Exactly. So, bilib ka doon sa mga abogado nila? Bilib ako sa kakayahan ng mga abogado nilang sikmurain na ganun sa mga kliyente nila. Pero alam naman natin, diba, sa isang demokrasya, sa isang sistema na may rule of law, lahat naman innocent until proven guilty. At lahat naman may right to counsel. Ganun pala. So kung may kailangan, diba, mag-take nung ganung role. Sige, sila na lang yun. Akala ko kasi guilty until proven innocent. Parang yun yata yung bukang sa Facebook lang yata. Hindi ba? Yung Duterte government, di ba ganun ang yun. norm, di ba? Tegi ka muna bago mapatunayan. Ayun, wala nang finding of guilt or innocence. Exactly. Diretso execution na kaagad